Yo! Magandang araw nga po pala sa ating lahat guys, no? So ngayong araw po ay bibili po tayo ng Honda Dio dito sa Japan. Panggamit lang po natin pang trabaho at alamin na lang po natin guys so magkano yung presyuhan dito tsaka dyan sa Pilipinas. At yun na nga po pala guys, pumunta na agad kami dito sa tinatawag naming ladlad or yung free market kung saan yung mga Hapon ay nagbibinta lahat ng mga bagay na gusto nilang ibinta. At yun nga, kasama na dito din yung mga motorsiklo na gusto nating bilhin guys. Yun na nga po pala guys, may nakita na kami dito nga Honda Dio ZX. Ang presyuhan po niyan guys ay 25,000 yen. Kung sa piso po niyan guys ay nakakahalaga lamang po yan na 8,750 pesos only. At ito naman po sa gitna guys ay mas mura po siya, ay nakakahalaga lamang po siya ng 15,000 yen o 5,250 pesos only guys. At yung pangatlo naman guys, yung Suzuki na yan, yung presyo niyan is 20,000 yen or 7,000 pesos only lang. So sobrang mura guys. Yung sa gilid naman, Yamaha 25,000 yen or 8,750 pesos only guys. At yun na nga po pala guys, napunta na po kami dito kung saan dito kami nakabili ng motor kay Tatang. So in-extra namin muna tong Yamaha Jag. Ang presyo po niyan ay 5.5 lapad. Makatumbas po yan guys ng 19,250 pesos only. Siya nga pala guys, ang value ng isang lapad sa atin sa Pilipinas ay 3,500 pesos. Ita times mo yan sa 5 kalahating lapad. So yun na nga, yun yung resulta niya, 19,250 pesos. Bali yung value kung sa piso pa itong motorsiklo na ito. At yung nabili nga po pala namin guys ay hindi dito naka-display, nasa ilalim, nasa loob ng van ni Tatang at sakto din na naubusan ako ng battery, hindi na ako nakapag-video. Kaya ito na lang yung ipapakita ko sa inyo. Ito yung nabili ko kay Tatang. Ang price nito guys ay 6 na lapad o katumbas ng 21,000 pesos only. At yun na nga pala guys, dahil tayo mga Pinoy ay mahilig mag-upgrade ng ating mga motorsiklo, kaya itong front disc guys ay pinalitan ko na ng bago. Nag-order ako sa online at ito na nga, dumating na nga yung plato. At pinili ko guys yung color orange kasi nga parang yung concept ng gagawin ko dito is parang yung Repsol. So yun na nga, dahil kapitbahay lang namin yung hardware dito guys ay pumunta na ako at bumili na ako ng dalawang pintura. At yun na nga po pala guys, dali-dali ko nang tinanggal yung gulong sa unahan para lagyan ko na ng tape para at least mapinturahan ko na agad ito. At yung mga butas-butas niya nilagyan ko rin ng mga tape. Ito rin yung sa rear na gulong guys, nilalagyan ko lang ng tape sa gilid para hindi mapasukan ng pintura. At yun din sa gitna, lagyan mo rin ng tape para pag paint mo ay safe yung sa ilalim. So dapat pala guys, pag nagpipintura tayo, kailangan na sobrang init talaga kasi itong pagkatira ko nito guys, medyo makulimlim kaya medyo nagbe-melt yung pintura, kaya medyo hindi masyadong maganda yung kinalabasan niya. Kaya ang ginawa ko guys, medyo napapili ako ng isa pang pintura kasi nga medyo 4 na layer yung pagkapintura ko kasi nga para lang matabunan yung nagbe-melt niya. So tinitira ko na din yung sa likod guys, ito na nga, so medyo tutok na yung araw, kaya medyo maganda-ganda na yung pagkakuha ng pintura guys, hindi na masyadong, hindi na nagbe-melt. So dito pala guys, dali-dali ko na nga sinukat nung nabili ko ang plato galing sa online. So ayan, lalagay lang po natin dyan at simple kukuha na tayo ng bolt para higpitan na natin. So kailangan pala guys sa brake nito, kailangan yung mahigpit talaga kasi nga pag nagbe-brake tayo napupwersa siya, so kailangan talaga na medyo mahigpit. So yun na nga guys, kinuha ko na itong caliper niya, itong set niya, binuo ko na rin para ready ko na rin itong ilagay. Kaya lang ang nangyayari nito guys, di pala siya papasok sa ilalim, kaya litong-lito ko kung tama ba yung na-order ko kasi nga hindi siya papasok talaga. Kung makikita nyo, sinukat ko na naman dun kung paano talaga yung sukatan niya, talaga hindi papasok. Ang gagawin pala nito guys, dapat tanggalin muna tapos pasok agad bago natin lalagyan ng mga bolt. Ayan yung ginagawa ko. So yan na, nakapasok na siya. So kailangan palang ipasok muna bago siya lalagyan ng bolt, kaya medyo nag-backjab ako dito guys kasi nga medyo na fail yung natin, yung umpisa natin na paglalagay. So okay na, hinalagay na natin siya. So kailangan natin mahigpit at ready to lagay nito guys. At yun guys, makikita nyo, kinuha ko na rin yung lumang caliper niya para isaksak ko na rin tong bagong caliper na nabili natin. At dito nga pala sa Japan guys, kailangan marunong kang gumawa ng mga maliit-liit na mga bakit katulad nito guys kasi nga sobrang mahal talaga ng mga labor dito guys. Halimbawa kung ipapagawa ko to
sa labas. Talagang papalo to ng mga 2 hanggang 3 lapad itong ginagawa ko ngayon. So magkano na rin yung guys, siguro mga 7,000 to 8,000 pesos yung babayaran mo. Ito lang yung ipapagawa mo. So magiging instant mekaniko ka dito guys, which is for good din naman. Makagawa ka rin ng mga kunting-kunting bagay dahil hindi ka maka-afford sa pagbayad dun sa labas. At yung sariling sikap mo dito guys, so magli-level up talaga kasi nga tinitira mong mag-isa yung gusto mong gawin. At siguro siyempre pag nasira yung makina guys, yung mga major na hindi mo na kaya yan, kailangan mo nang sa labas talaga yan i-repair. Pero pag mga ganito lang mga accessories sa mga motor yung kaya mo lang gawin, walang problema yan. So ito na guys yung final result natin. So parang ito na nga guys yung the moment of truth. Medyo okay din naman, medyo maganda din naman yung kinalabasan niya. So yun na nga guys, dahil nga sa kagustuhan na medyo ma-instant pogi na talaga yung motorsiklo ko guys, bumili na ako ng sikanhan na muffler. Yan. So nabili ko lang to dito sa online, dito lang din to sa Japan, yung mga Hapon na nagbibinta ng mga used nila, mga sikanhan na to. So nabili ko to siguro mga 7,000 yen, siguro sa atin mga 2,500 pesos. So, at ang tanong guys, kung bawal ba ang bura-bura or malakas na tunog na tambutso dito sa Japan? So ang sagot ko dyan bay ay hindi ko alam. Pero guys, marami naman dito mga motorsiklo ang malalakas ang mga tunog, pero yung mga big bike naman talaga. Pero may nakita rin ako mga halimbawa nito mga 50cc na mga malalakas rin ang tunog. In my own experience din mga bay, bago ko to ma-upload ng video kasi nakapagtakbo na ako nito. So nakapagsalubong din ako ng mga police. So far, hindi naman nila ako sinita. So ayan na nga guys ang final result natin, no? So kung makikita nyo, kayo na lang uhusga kung okay ba sa paningin ninyo. So sa lahat po ng mga Dio lover dyan, sa mga gumagamit ng Dio, shout out po sa inyong lahat at hinay-hinay lang po kayo. Maraming salamat. Thank you.